Heart, Heart segment. Alam nyo, kaliwat ka ng masasakit na salita raw ang dinanas nitong si Sandra kasunod ng pagpatol niya sa isang single dad na si Isaac. Kasi ito pong si Isaac o Isaac ay aminadong walang trabaho at meron pang anak sa ibang babae bago pa nga makilala itong si Sandra. Galing kasi ang mister nitong si Sandra sa isang magulong relasyon matapos daw po siyang lokohin at ipagpalit sa ibang lalaki. Nung una niyang asawa ba o kinasama? Mamaya malalaman natin. Pero eto nga ho ang binabanggit ni Sandra. Kahit na komplikado ang pinanggalingan nga nitong si Isaac, marami raw tuloy ang nagtaas ng kilay matapos niyang tanggapin pa rin ang single dad na si Isaac sa kanyang buhay. Kaya naman po sa oras nating ito, kausapin na natin live via StreamYard si Sandra at si Isaac mula sa LP. Ayan, sa Las Piñas, magandang tanghali sa inyo, Sandra and Isaac. Magandang tanghali, Kuya Poy. Good afternoon po. Oo, Isaac, ganun ba ang pagkakabanggit o Isaac? Ano bang gusto mo? Pwede po, dalawa. Dalawa? Isaac. Ang haba naman. Isaac, ayan, si Isaac. Ano yun? Si Isaac at Jacob. Ganyan talaga, lahi ni Abraham. Okay. Sige nga, Sandra and Isaac, gaano na kayo katagal na nagkakilala? Sino ba ang lumapit? Si Isaac ba? Lumapit? Pumorma ba sa'yo? Sandra, ganun ba yun? Ano po, actually 3 years na kami. 2 years kaming naging mag-boyfriend-girlfriend. Tapos 1 year na po kaming kasal. Tapos syempre, nag-approach siya. So yun, siya naman ang lumapit. Okay. So ibig sabihin, Isaac, sa ganang kayo ay ikinasal, meron kang naging kasama noon, naka-live-in. Opo. Meron po. Oo. Okay, pero ito namang lahat ng, doon pa lang sa parting yun, medyo komplikado yan, Sandra. Binanggit din ba sa'yo ni Isaac na siya ay meron ng anak doon sa una niyang kinasama? Sinigurado mo ba na siya ay very much single talaga, bagaman na single dad nga? Ganun ba yun? May investigasyon ka bang ginawa, Sandra? Actually, hindi na po ako nag-investigate Kasi from the very beginning na nag-usap kami, inintroduce na agad niya na single dad siya. Tapos, chismoso kasi yan Kunento niya na agad sa akin lahat. Paano? Kunento niya na Chismoso lahat, si which is Isaac. Siya na yung Ano po nagkwento. Sabi mo, chismoso si Isaac. Ikinwento niya na yung buhay niya. Ganoon, inilapag na lahat. Yes, oo. Which is na-appreciate ko naman na very vocal siya na may anak ako, ganyan, iniwan nga daw siya ni ex, and so on. So, ayun, very vocal naman. At syempre, of course, merong mga kaibigan tayo, merong mga kakilala or relatives na, hops, teka lang ha, baka gusto mo mag-slow down, meron ng pananagutan yan sa una, baka biglang magkabalikan. May mga bumubulong ba sa'yo sa pag-uumpisa ng relationship ninyo? Well, at least, bago mo siya tinanggap bilang boyfriend noon. Actually, ang masakit na part is hindi relative ang nagsabi, kundi yung mga taong hindi rin naman namin friends, hindi rin namin relatives, mga acquaintances lang. Sila po yung madaming negative to say. Pero super happy ako sa family ko kasi aside sa tanggap nila si Isaac, tanggap rin nila yung anak namin, yung panganay namin. Well, sorry kung nalilabel ko siyang panganay namin kasi sobrang tanggap ko nga yung anak namin. Yes. Ayun, sobrang tanggap, oo. At saka love na love ko yung anak namin na yun. Oo. Ano yung sinasabi sa iyo ng iba mga tao? Sabi mo nga kakilala lang 'yon, hindi nga kami close friends, 'di ba? Ano yung mga binabanggit noon?
sabi, wala daw siyang mararating, ganun. Tapos parang, kaya daw siguro niloko kasi nga walang pangarap sa life. Super masakit na salita talaga. Nakaka-mentally frustrate rin siya. Mm-mm. For So, him rin, oo. lalo. So partly kung medyo mahina-hina ka, maniniwala ka na lang sa kanila, di ba? At Mm-mm. wala, mapapasunod ka doon sa, ay oo nga, no? Baka nga ganon, baka ganoon. Kaya siya iniwanan, yung mga ganyan. Naniwala ka na lang, hindi nagtuloy, nag-prosper ang relationship. Pero ikaw naman, Isaac, syempre, sa'yo ang bato nitong mga paninira. Well, that's considered paninira na no? 'Di ba? Kahit pa nga sabi mo, hindi nyo naman hinihingi yung ganong klase ng opinion, pero harsh yun sabihin, walang future. Kaya iniiwanan. Bakit? Papaano nila nasabi ito at papaano mo yun hinarap, Isaac? Well, for me po talaga, aminado po talaga ako na broke po talaga ako before. Kasi galing po kaming downfall yung family ko. And at the same time, iniwan pa ako ng ex ko at may kasamang bata po. So, from time to time, napansin ng mga tao na wala talagang kwenta si Isaac. Kasi iniwan na siya ng asawa niya. Wala ngang trabaho, walang mararating sa buhay. Yun po. Sino yung mga ibang mga taong ito? Kung kanina sabi nga ni Sandra, yung nagja-judge sa relationship ninyo ay yung mga hindi nyo naman masyadong kakilala. Well, on your part, ano ba ito? Meron ba mga kaibigan or someone na medyo close naman sa'yo? To be honest po, sabihin natin friends na medyo kakilala rin po na mga nakikiasosyo sa buhay po namin. Aba, nakikiusyoso na lang, ang dami pang sinabi at hindi pa maganda yung sinabi. Oo, ganoon na lang, binabantayan pa yung bawat kilos ninyo. Pero sige, parang kumbaga naging against all odds ang drama ninyo para sa relationship na ito. Sabi mo nga, Isaac, ang pag-amin mo ay broke ka. Kumbaga, parang zero. Oo, ano ba, nawalan ka ba ng trabaho? Nag-uumpisa ka pa lang ulit? Papaano ba yun? Actually po, kumbaga sa nag-uumpisa po, nawala rin po talaga ako sa sarili po nung time na yan. Aminado po ako doon. Gawa ng, kung galing po ako sa, kumbaga teenage romance po na nag-e-explore ka pa po, hindi ka pa rin handa sumabak sa totoong buhay. Yung ganun po. At nakilala mo itong si Sandra. Given na sabi mo nga ay nandun ka sa parang broke yung situation mo, no? Di alam mo na, sa panliligaw kailangan meron kang kahit papaano, di ba? Pero tinuloy mo pa rin ba yung panliligaw mo kay Sandra? Papaano ginawa mo? Wala, sabi mo nga medyo limited yung budget mo. Meron ka pang responsibilidad, meron ka ng anak noon di ba? Na pananagutan. Papaano ang diskarte, Isaac? But ang diskarte ko naman mo, maliban sa itsura ko po. Siyempre, niligawan ko po siya. Tinry ko po siya i-message noon. Mga 2022 po. Pero binasted niya po ako nung time na yun. Busted? Bakit? So nag-antay po ulit ako ng 1 year. Ganun? Bago ko siya kausapin ulit. Oo. Alam mo kanina nung sinabi mo, Isaac, na naging naging edge mo, yung itsura mo, parang tumawa si Sandra. Sandra, bakit ka natawa? Puma-punchline lang ba itong si Isaac? Gwapo naman si Isaac. Ha? Hindi ka sure? Sandra, ikaw, ano sabi mo, hindi mo sure? Ikaw talaga. Oo, pero syempre, biruan ng magjowa. Ayan, pero yun nga, itinuloy mo pa rin. Lakas ng loob. Pero hindi mo alam talaga kung saan ka huhugot noon. Basta meron kang lakas ng loob, budget, limitado. Limitado. Noon. Oo. Limitado po. Sandali, Actually, si misis ko po makapag-mental yan Oo. Sandra, kanina, sabi ni Isaac, binasted mo raw siya nung 2022 na nag-message siya sa iyo at nanligaw. Bakit binasted mo si Isaac? Wrong timing po talaga siya that time. Kasi March 2022,
nag-start siyang mag-reach out sa akin. Kasi nagwo-work siya sa restaurant na pinagmi-meetingan namin ng business mentor ko or ng business partner ko. Tapos, dun niya ako na-meet actually. Tapos, yung time na nag-message siya sa akin, trying to reach out, nasa ICU yung mommy ko, comatose. Naku. So, brain dead na si mommy ko. Mhm. Tapos, we're still fighting for her life. Pero, nag-iisip na ako if tatanggalin ba si ventilator or hindi. Tapos, nung nag-chat siya, wala ako sa mood. Yeah. Tapos, parang tinatry niya na, alam niya kasing nagne-negosyo ako, ganyan. Tinatry niyang magkaroon ng topic relating sa pagnenegosyo. Mhm. Tapos, ang sagot ko lang sa kanya, I don't have any unsolicited advices with me right now. Good night. Ginanon ko po siya. Ginanon na. Tapos sabi niya, sana magkausap pa tayo, ganyan. Tapos, mga parang ilang days pa siya nagme-message, di ko talaga siya pinapansin. Oo, ayan. Pero, naging matyaga. After a year ba? Sabi mo nga, Isaac, kanina? Opo. Oo, wrong timing. Wrong timing pala talaga. Napaka-komplikado rin pala ng mga personal na pangyayari sa family nitong si Sandra noon, ano? Pero hindi ka nawalan ng pag-asa. Yun ang importante ron eh. Oo, hindi ka nawalan ng pag-asa. Bakit kaya? Actually, ganito kuya ko eh. Mm. Pag may gusto kang isang bagay, susukuan mo ba? Ano ba ang Di ba pinaka yung- nagustuhan mo noon kay Sandra para may isang taon na paghihintay na sabi mo nga binasted ka na, hindi ka rin nasasagot, 'di ba? Parang hindi talaga disinterested, walang interest sa Maliban mo sa maganda ang asawa ko ngayon, syempre ho, ang nagustuhan ko, parang may gut feel po ako eh, na parang may something unique sa kanya na na magbe-benefit ako at sa amin dalawa. So, ano yun po nangyari, na nakitaan ko nga siya ng ugaling ganyan, na napakaganda, which is na siya pala yung makakatulong sa akin na ma-build up ko yung self-confidence ko, ma-build up ko yung sarili ko, ma-regain ko yung nawala sa akin, at mas maging better man ako. Yan, oo, ibig sabihin kasi nga galing ka talaga na ikaw ay sabi mo, hindi lang ikaw, pati ba pamilya mo ay medyo bumagsak noon. Ganun ba 'yon? Isaac, Yes po. ano? To be exact, ayan, natulungan ka ulit nitong si Sandra. Pero syempre, Sandra, gaano naman kahirap na eto na. After a year, nabigyan ng pagkakataon si Isaac na maging kayo. Yun na yun, ano? After a year. Yun ba? Opo. Oh, after a year. Nga lang, so 2023, eto na, meron +1 si Isaac. Paano mo naman tinanggap yung sitwasyon na yun? Siguro po, nung first meet ko po kasi sa anak namin, magaan. Very magaan. Accepted ko agad. Siguro, may maternal instinct na talaga na pumapangibabaw sa akin. Pero kasi, syempre, may mga tao rin na binibrainwash rin yung anak namin, ganyan. Dumating rin sa point na parang hate niya daw ako, kahit wala naman akong ginagawa. Tapos naging distant rin ako. Naging ano rin yun conflict rin yun sa amin. Aside from him being broke, naging conflict rin sa amin. Yung nabe-brainwash before yung bata. Sino gumagawa nun? So, mga ibang friends yung parte nun nakaraan, yun ba yun? na natin. Ano po yun? Oo, yung ex ba ni Isaac or hindi naman? Yung mga friends na pinupush pa rin ang Isaac and yung ex? Hindi. Sila? Actually, hindi na sila pinupush together kasi they think it's really toxic. Pero, apart, yes, the mom. Pero nagkausap rin naman kami about that. Nag-sorry naman na siya. Tapos, nag-sorry rin naman ako if ever man na nag-step out of the boundaries ako. Ganyan. Pero, majority kasi, unrelated people talaga. Tapos, kinut off na talaga namin sila. Kasi ang dami nilang masasakit na salita na
sinabi. Mm. Tapos, yung iba sinisiraan naman ako sa family niya, yung iba naman sinisiraan siya sa family ko. Ganun yung ginagawa nila eh. Mm. Sobrang complicated talaga. And ang hirap. Yes. Kaya oo. dumating din sa point na medyo nag-give up na ako kasi sabi ko, puro na lang ako lahat, ganyan. Kasi ang pangarap ko pag nagkaanak ako is, mataas. So, kung hindi ko nakikita na nagsi-step up ka for your child, Mm. it means hindi ka rin magsi-step up for my child. Yun yung dating na sa akin. Pero he's trying talaga, but hindi siya nabibigyan kasi ng chance Mm. before. Ganun. Yan, didisrupt dahil nga doon sa mga naninira na mga inggitero at mga inggitera. Oo. Yan yung mga ganyan. So binibigyan naman talaga siya ng chance pala nitong si Sandra, nga lang si Isaac ay nadidistract. Okay. Ayan, doon nga sa tinanggap wala na silang magagawa. Napagod din ba itong mga chismoso at mga chismosa na ito? Napagod na lang, tumigil na lang. Tumigil na lang. Oo. Na ano. Yeah. Oo. Hindi. Hindi pa rin? Times na bumabalik sila. Ayan, mga mapapadaan lang, talagang lilingunin pa kayo, papansinin pa. Ay, sikat. Palakpakan itong dalawang ito, si Isaac at si Sandra. Sikat. Di ba, binabantayan yung buhay ninyo kung ano ang mangyayari. Pero, alam nyo, bago tayo magpatuloy, eto na muna. Ayan, dahil nga lumalaban, inilalaban talaga nitong sina Sandra at si Isaac ang kanilang relationship kahit pa nga itong si Isaac ay medyo tinanggap na bilang jowa, nga lang nandun pa sa proseso na bumabangon ulit, binubuo ulit yung sarili niya, no? At napaka-importante na naging role dito ni Sandra. Pero bago tayo mag-proceed dyan, eto na muna, meron tayong caller mula sa Quezon City, etong si Kay para sa kanyang reaction. Kay, magandang tanghali sa'yo. Magandang tanghali po, Kuya Poy. Oo, okay. Ano ang masasabi mo dito sa ibinabahagi sa ating kwento ni na Sandra at nila Isaac na, of course, si Sandra nga hindi niya naman ini-expect na siya ay mafo-fall sa isang Isaac, at ito naman si Isaac, sabi niya, galing ako doon sa babae, parang napaka-down ko, broke pa nga ako noon, pero may responsibilidad na ako. Pero eto, dumating si Sandra, nabigyan ako ng pagkakataon kasi sabi niya, basta ba pakakawalan mo na lang yung isang bagay na gustong gusto mo. Kay, anong reaction mo dyan? Kuya Poy, sa akin, hindi ako against sa single dad or single mama kasi may kanya-kanyang kwento yan Hindi naman tayo, sino ba tayo para mag-judge, di ba, Kuya Poy? So, sabi nga ni Isaac, nasa kanya daw yung bata. Tama po ba? Yes, oo. Opo. So, para sa akin kasi napaka-rare yun na yung nanay is ipauubaya dun sa ama. So, ibig sabihin, yung mother nung bata is, nagtiwala siya doon sa tatay. Sabihin na natin na hindi lang siguro financially, pero hindi lang naman doon nasusukat yung pagiging tatay Nasusukat din yun kung paano niya alagaan, mahalin. Diba po? Yes. Siguro po, Kuya Poy, para sa akin, pagsubok lang sa kanilang dalawa yan. Para sa akin doon sa mother na kinakasama ngayon ni Isaac. Asawa na. Asawa na pala. Asawa na, si Sandra. Oo. Asawa na pala. Pinakasalan. Asawa na pala. Nahuli ka sa chismis, ha? Ibig sabihin. Oo. Mahal na mahal niya, di ba? Yeah. So, wag mo siyang papabayaan dahil feeling ko nasa lowest point siya ngayon ng life niya, sa career niya. Kasi sa mag-asawa, kailangan yan, kumbaga kung nasa baba yung isa, dapat ikaw yung mag-aangat sa kanya. Pataas. Hihilahin mo. Iyan ang alamin natin kung nasa ang sitwasyon na nga sila ngayon, kasi parang feeling ko naman sa mga nanonood sa ating live stream, sa ating Signal TV, True TV, sa Signal Channel 19, maganda yung smile ni Isaac patingin nga. Maganda yung smile na parang hindi na siya ganun ka-down Pero Kay, maraming salamat sa pagtawag. Thank you po. Iyon, okay. Sige, ipagpatuloy nga natin ito, so, papaano,
Ha? Papaano naman, Isaac, sa tingin mo, natulungan ka na talaga nitong si Sandra at sinabi mo hindi, it's more than just yung gusto ko siyang makarelasyon. 'Di ba? Ang contribution nitong si Sandra ay pati doon sa pinanggalingan ko na sabi mo nga, down na down ako, broke ako, 'di ba? Pati pala sa ibang aspeto, hindi lang pala love life ang may offer sa akin ni Sandra. Kailan 'yon? Go. Bale, Kuya Poy, ano kasi, we started nga talaga. Unang date namin, sagot niya pa Mhm. sa steakhouse. Mm. Wala, broke talaga ako. Mm. So, hiyang-hiya na ako eh. Sabi ko, wala rin akong kotse. Pero sabi sa akin ni Sandra, it's okay, I'll walk with you. Yun yung tumatak sa akin. So sweet, So, ha? hindi siya materialistic na babae o ganun. Pero, atong asawa ko kasi, sasamahan ka niya sa hirap at ginawa. Sa umpisa pa lang, pinatunayan niya na. And yung later, syempre, natuto akong disiplinahin sarili ko. Ultimo, lagi sa akin sinasabi ni Sandra, pagkagising mo, magtiklop ka ng kumot. Tiklop ng ganyan. Kasi hindi ka yayaman pag di mo ginawa yan. Yung mga ganung bagay That's your po. first So, responsibility discipline of the day. Opo. Pagkagising mo, thank you ka kay Lord. Tiklopin mo yung kumot mo. Ayusin mo higaan mo. Kasi tutulugan mo rin yan pagka uwi mo. Mhm. Kailangan maayos. Oo. And that's for you, Sandra. Oh. Para may gusto ka rin sabihin, go ahead. Wala naman po. Naiiyak si Sandra. Wala. Wala, kasi ano po, grabe kasi siya i-down ng ibang tao eh. Sandra, nakita mo ba na si Isaac ay mabuting ama rin, mabuting magulang sa kanilang anak nung ex niya? At isa rin ba ito sa nagtulak sa iyo na wala akong pakialam kung single dad ka dahil hindi mo pinabayaan itong anak mo at your lowest point? Opo, sobra. Sobrang, ano siya, hands-on. Kaya po siya tinanggap ng family ko. Kasi nakita nila na hands-on. Imagine, unika iha po ako. And parang ang advice sa akin before is, only girl ka lang, dapat ang mapangasawa mo, ganyan, ganito. Huwag kang mag-aasawa ng may sabit, ganon. Before po yun, kasi yung mga tita ko, syempre. Pero in the long run, nung na-meet po nila si Isaac, even yung kuya ko, 3 pong kuya meron ako. Love na love po nila si Isaac, pati yung anak po namin. Pinapapunta rin sa bahay, ganon. Pag may occasion, ini-invite po talaga silang dalawa. Tapos ang pinaka na-appreciate ko po, every time na may invitation sa amin yung family ko, to Isaac and Alex, ganon sila lagi mag-invite. Hindi nawawala yung pangalan niya sa invitation po. Oh. Ayun. At doon talaga ay parang heaven na yung pakiramdam niyan. At wala na rin akong pakialam sa sinasabi ng mga tao na hindi naman namin kakilala for as long as tanggap ng bawat pamilya namin ang isa't isa. Kahit medyo naging komplikado pa nga itong sitwasyon nitong si Isaac. Opo. Oh. Tsaka, ano rin po siya, grabe po yung pamamanhikan niya sa kuya ko. Nung nag-propose po siya, grabe, nagulat po ako na hinarap niya po yung 3 kuya ko. Tapos sinabi ko na medyo nagloloko lang yung linya natin, Oo, dito kay Sandra. Ano ulit? Bakit? Ano bang ine-expect mo, Sandra, nung mamamanhikan na itong si Isaac sa mga kuya mo? Oh. wait lang po. Ayan. Yan. Okay na po. Okay na. Ayan. Sige. Ano po ulit yun? Oo. Sorry. Ano ba yung ine-expect mo? Kala mo ba meron bang anong tawag mo rito? Pagtanggi o pag-ayaw yung mga kuya mo? Ganun ba yon?
Hindi ko nga po alam na mag-propose eh. Ayun na. Hindi ko po talaga alam. Mm-mm-mm. Kasi 3 months into the relationship, ang nangyari po ay parang, paano ba to? 3 months into the relationship, sinasabi niya na po sa daddy niya, Mhm. papakasalan niya daw ako. Pero Okay. pinapinihinto po siya ng daddy niya. Sabi po ng daddy niya, hindi ka pa ready. Si Mhm. Alex, gusto ko siya. Mm. Alex po kasi ako, tawag sa akin. Si Mm. Sandra, okay siya. Pero ikaw hindi ka okay. Kung ako Oh. tatay ni Sandra, hindi kita gusto. Yun, Oo. Hindi mo yun na kita sinasabi ibibigay. ng dad. Mm-mm. Opo. Tapos, after 1 year, saktong 1 year, inaya lang po nila ako randomly pumunta sa Batangas, sa swimming daw kami. Mhm. After nun, kinabukasan, pumunta kami Tagaytay para kumain, kain daw kami, ganyan. Tapos nagulat ako, nag-propose na siya sa akin. Ba't ganun? Kakutsaba pa yung mga Ayun kuya po. mo. Yun ba yun? Ayun po. Kakutsaba ang pamilya. Ang galing Grabe, naman. Talaga, ang lakas ng loob. Oo, ang lakas ng loob. Pero itong mga panahon na to, hindi na siya broke. Nakabangon na itong si Yes po, Isaac hindi niyan. na. Nakabangon na. Opo. Oo. At Nakabangon na siya. nag-improve Opo. na yung buhay niya, ano, at dahil din yan sa tulong mo. Nakabalik na ba sa linya si Isaac? Ayan, susubukan nating ibalik sa linya. Nagka-problema sa linya ni Isaac, ano? Ayan, okay. Eto na nga. Bibigyan namin kayo ng pagkakataon naman, ano, para sabihin ang inyong mga pangako ulit para sa isa't isa dahil very inspiring itong kwento ninyo, Sandra and Isaac. Alam mo, merong mga bagay na kaya natin banggitin sa taong mahal na mahal natin. Pero merong mga bagay na nahihiya man tayo, pero kapag nabigyan ng pagkakataon na katulad nito, ano pa yung mga feeling mo hindi mo nasabi sa kanya, yung appreciation mo sa pagmamahal na ibinabagyo nyo sa bawat isa, pinauulan nyo sa bawat isa. Isaac, umpisahan mo na. Ano ba ang mga bagay na gusto mo pang malaman nitong si Sandra? And of course, after you, Isaac, ikaw naman, Sandra, para kay Isaac. Go. Well, first of all po, mahirap, di ko na ma-explain kung ano yung naitulong niya sa akin. Hindi lang bilang companion, pero as a mother, sa baga naming baby. So, laking pasasalamat ko po talaga, unang-una, sa itaas, na naging instrument si Sandra. Ginamit po siya para maayos ako, tumino ako, at maging responsableng ama sa pamilya namin. So, kumbaga more than words ito grabe po talaga Kasi kung babalikan ko yung una, ang dami, lagi niya ako dinidisiplina. Every day, every morning, every night, walang pinipiling oras yan. So, ang kailangan mo lang makinig para matuto. Parang ganun po. So, mahal na mahal ko po yung asawa ko. Kaya nga siya po ang pinakasalang ko Wala nang iba. Diba? Magsasama po kami habang buhay. Ayun lang po. Sandra? Hello po. Anong gusto mong sabihin naman kay Isaac? Bukod sa itupi mo ang unang responsibilidad mo sa araw, 'di ba? Oh, that's your first responsibility of the day, ang magtupi. Sinasabi ko rin yan sa mga anak ko. Maganda 'yon, ha? Okay, go, Sandra. Actually po, before meeting Isaac, mabait naman ako. mabait naman ako, but very strict. Masakit nga daw ako magsalita minsan. Ganyan. Kaya yung sinasabi niya, dinidisiplina ko siya every morning, every night. Grabe, masakit na mga salita yung natatanggap niya sa akin before. Like parang, hindi ka yayaman kasi pasagadsad ka maglakad, ang bigat-bigat ng paa mo, hindi ka yayaman kasi hindi ka nagtitiklop ng mapamahiin po kasi ako, laki po ako sa lola rin. So, lahat yun na-adapt ko.
So, sobrang tough personality, tough love. Grabe ako. Alam nyo, he brings out the softness in me. Natuto na akong maglilo, natuto akong maging malambot. Kasi, ano ako very strict nga, ganyan. And, sana pagpasensyaan niya ako everyday. Kasi Okay. pagpasensya niya ako everyday, I'm tactless. Sometimes I'm a nagger. It's negative, yeah. But for me kasi, without pressure, you won't be someone. Kailangan ko talaga mag-apply ng pressure sa asawa ko, sa mga anak namin. And thank you for making me a mom. Sobrang happy ako doon. Ayun, I'll walk with you. I'll walk with you pa rin. Naiiyak tuloy ako kasi yun yung una ko sinabi sa kanya, first date. Wala daw siyang car. Sabi niya, that's okay. Sabi ko, that's okay. I'll walk with you. And I will still continue on walking with you kahit wala pa tayong kotse. Or kahit hindi man tayo magkakotse, that's okay. Wag lang sa inyetan. Wag lang sa inyetan ngayon. Magpayong kayo. Magpayong kayo. Okay. Magpayong pa Oo. tubig. Ayun, Oo. mahal na mahal ko kayo ng mga bata. Oh my God, finally, nasabi ko yun. Mahal na mahal ko kayo ng mga bata. Yun lang. Yes. Oo, Sandra and Isaac at ang inyong lumalaking pamilya nga at well, it's such a gift, Isaac, na magkaroon ng isang woman sa iyong tabi. O na katulad nitong si Sandra na tinanggap, lalo na ang pinakamamahal mong anak doon sa una, 'di ba? At inari niya bilang kanya na rin O tinanggap. O sabi nga ay bilang anak na rin talaga, hindi iba. Okay? At eto pa, meron pa kayong isa pang blessing. Okay, so you have two babies. Two babies na agad. Ayan, at sana nga, maging inspirasyon pa ang inyong love life sa marami pang iba dyan na hindi dapat tayo nakikinig sa mga opinion ng mga unsolicited naman or hindi naman kasi talaga nila alam ang mga nangyayari, 'di ba? At sa mga pag-uusap ng dalawang tao na nag-iibigan. Katulad nitong si Sandra at si Isaac. Sana magpatuloy kayo na ma-inspire, ma-improve ang buhay ng bawat isa. At lalong-lalo na sa larangan ng pag-iibigan. Sana lumalim pa ng lumalim at maipamana nyo yung wagas na pagmamahal na yan sa inyong lumalaking pamilya. Mga kapatid, dito tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mag-subscribe at mag-follow na sa social media accounts at True Network PH sa FB, Instagram, X na dating Twitter, YouTube, TikTok, and podcasts. Dito tayo